Istorbo nga daw sa pagtulog ang malalakas at nakairitang paghihilik. Sabi nila, pagod ang dahilan nito. Pero huwag pa kasi siguro dahil maaaring senyalis ito ng mas malalang karamdaman na kapag napabayaan, maaaring mauwi ito sa isang hindi magandang pangyayari. Ang katahimikan ng gabi dito sa Cebu, kadalasang nababasag ng isang nakakairitang ingay mula sa tahanang ito. Isang malakas na hilik. Kaya naman, ang mga kapitbahay ng pamilya de la Cruz, Saba! Saba ka, oy! sira ang tulog. Pero hindi raw sina Tatay Neil at Nanay Patricia ang pinanggagalingan ng ingay, kundi ang kanilang 3 taong gulang na anak na si Zairus. 4 na buwang gulang pa lamang daw si Zairus nang mapansin ito ng kanyang mga magulang. Nung 4 months siya, umihilik siya ng malakas. Tapos, tumatawa pa nga kami. Dahil akala namin normal lang yon. Tapos, simula nun, naging sakitin, pabalik-balik kami sa doktor. Napansin ni Nanay Patricia na hindi dumidede si Zairus sa pagtulog di gaya ng mga kapatid nito. Dahilan upang lalo siyang magsuspecha na may problema sa daluyan ng hangin ng bata. Lalong lubos na nabahala ang mag-asawa ng gabing nakitang nagbago ang kulay ni Zairus at tila hindi na raw ito humihinga. Inakala nilang di na magigising pa ang bata. Kumain siya ng ice cream at yung mangga. Mga alas 2 ng madaling araw yun, nangitim na siya. Sinugod namin sa ospital, yun sa pampubliko dito. Nagpalipat-lipat ng mga ospital at doktor ang mag-asawa sa pag-asang malulunasan ang nooy palaisipan pa ring kalagayan ng bata. Ngunit ang mga iniresetang gamot di raw nakagaling sa sakit ni Zairus, pero nakadagdag pa sa sakit ng bulsa ng mag-asawa. Tapos nung nagkapira kami, dinala namin sa isang doktor na neurologist. Pina-check up namin. Tapos, 6 months treatment, ang mamahal na mga gamot, walang nangyari. Hanggang sa madiskubre nilang taglay pala ni Zairus ang kondisyong tinatawag na sleep apnea. At ang kanyang paghilik dahil daw sa malaki niyang dila, tonsil at adenoid para sa kanyang edad. Sa larawang ito, nakuha ng kanyang mga magulang, makikitang halos matakpan na ang kanyang lalamunan. Dahilan upang mabarahan ang daanan ng kanyang hangin. Pero hindi lang pala raw ito tuwing gabi umaatake, kundi pati na rin sa kanyang paglalaro sa umaga. At kung sakaling dumating ang araw na magbara ang kanyang lalamunan at hindi agad naagapan ng kanyang mga magulang, maaaring makulangan ng hangin ang kanyang utak na siyang maaaring ikasawi ni Zairus. Kaya naman inirekomenda ng doktor ni Zairus ang agarang operasyon upang tanggalin ang kanyang tonsil at adenoid upang di na mahirapan pa ang bata. Subalit sa liit ng kita na mag-asawa, napipilitan na lamang silang magtiyaga sa pansamantalang ginhawa ng mga gamot. Ito po yung nasal spray na ginagamit namin sa kanya, kay Cyrus. Sa mga social networking sites tulad nito, marami ang mga nakapost na larawan ng mga cute na mga bata. Mga larawang buong pagmamalaking ipinopost ng kanilang mga magulang. Pero para kay Tatay Neil, ginagawa niya ito hindi lamang dahil sa tuwa sa anak. Tinawag ko pa nga yung sarili ko na cyber beggar. Yung lahat ng meron akong information, meron akong email address lang. Padala ako ng sulat. Sa pamamagitan ng pagbablog, nakakuha pa si Tatay Neil ng karagdagang kaalaman sa kondisyon ng anak mula sa ibang taong mayroon ding sleep apnea. At kasabay nito, ang pagbabaka sakali niyang may makatutulong kay Zairus. Sabi ko nga sa kanila,
kung yun lang prayers, saka pwedeng ibayad sa ospital. Hindi, tagalan ito na inaoperahan. Ngunit kahit malayo na ang narating ng kanyang pagsusulat, hindi pa rin ito sapat upang sagutin ang operasyong inaasahang magliligtas sa buhay ng bata. Magdadalawang taon na rin daw kasi ang binilang ng kanilang paghihintay. May nag-ano sa akin, TV5. Sabi ko, totoo kaya yan? Sabi niya, siguro totoo naman, hindi naman siguro naman luluko. Sabi ko, maniwala na lang tayo pag andyan na. Hanggang sa dumating ang alagang kapatid. Minabuti po namin dito sa Alagang Kapatid na ibiyahe po ang pamilya de la Cruz para mas matutukan po namin ang pangangailangan ni Zairus. At narito po nga kami sa Bukawi, Bulacan. Ito po ang tahanan ng kapatid ni Mang Nil kung saan pansamantala po silang nanunuluyan. Magandang hapon. Hello po. Kamusta? Hi, Zairus! Kamusta? Dinala namin dito sa Maynila si Zairus upang maipasuri sa isang espesyalista. Sa facility na ito ng St. Luke's Medical Center, karaniwang ine-examine at ginagamot ang mga pasyenteng may sleep disorders. Actually, ang sleep center ng St. Luke's ay well-equipped na. At lahat dito ng consultants ay talagang competent at wala pa kasi ditong training program ito kaya lahat kami galing sa ibang bansa rin. May mga facilities kami yung tinatawag na polysomnography. Yun yung tinatawag na sleep study na ginagawa namin dito. Ang kwarto pa nga kung saan patutulugin ang pasyenteng may sleep disorder, mapagkakamalan pang kwarto ng hotel. Pagdating sa ospital, agad namin siyang inilapit sa isang eksperto. What's your name? Anong pangalan mo? Tingnan natin ito, ha? Check mo muna yung likod mo. Then bago nakita yung tonsils, yung tonsils. Ang sleep apnea actually ay parang general term na sinasabi na para bang tumitigil ang huminga, no? Tumitigil huminga, no? Pero actually may dalawang ibang types yan. Pero pinaka-common yung tinatawag na obstructive sleep apnea. Ito yung may command yung brain na huminga pero magbabaradaanan ng hangin, no? Pero may isa yung tinatawag na central sleep apnea. Na ibig sabihin nito na pati yung brain walang command para huminga ang tao. Kinumpirma ni Dr. De La Eva ang pagkakaroon ni Zaizay ng obstructive adenotonsillar hypertrophy dahil sa pagkakaroon niya ng sobrang laki ng tonsil, adenoids at dila na siyang humaharang sa malayong paglabas at pagpasok ng hangin sa kanyang baga. At dahil karamihan sa mga kaso ng sleep apnea ang hindi man lamang nadadiagnose, hindi tuloy lubusang mapatunayan kung namamana nga ba ang kondisyong ito. Sa pangkalahatan, mga kalalakihang nasa edad 30 pataas daw ang kadalasang nagkakaroon ng sleep apnea. At malimit din kasama ng kondisyong ito ang obesity o sobrang taba. Pero kahit mga bata, maaari ring magkaroon nito. Itong sleep apnea na ito, nakikita ito sa mga bata, no? Kahit mga sanggol, kapapanganak pa lamang, especially yung may mga abnormality sa kanilang muka, no? Yung may mga Down syndrome. At dahil normal naman ang hugis ng mukha at timbang ni Zairus, may tuturing na pambihira ang kanyang sitwasyon. Para sa mga matatanda, pagiging antukin, pagkabalisa at pagkamalilimutin ang karaniwang epekto ng sleep apnea sa kanila habang gising. Samantalang sa mga batang gaya ni Zaizay, hyperactivity, maikling attention span at kung minsay pagiging palaaway naman ang dulot nito sa kanila. Upang malunasan ang kondisyon na ito, adenotonsillectomy ang tawag sa operasyong isasagawa kay Zairus. Ibig sabihin, tatanggalin ang tonsil at adenoids ng bata.
Kumbaga, ang pinaka-common cause ng obstructive sleep apnea, sabi nga natin, tonsil. So, dapat i-address natin kung ano yung pinagmumulan. Pag tinanggal yon, of course, yun ay magkikreate ng more space. At ever since na ginagawa ito, never pong napatunayan, itong dapat matandaan ating nanonood, no? Na wala pang napatunayan, nagiging sila'y susceptible sa infection. No? Kumbaga yung benefit na outweigh yung risk ng operation. Matapos ipaliwanag ang maaaring maging takbo ng operasyon, dito na namin ipinaalam kina Tatay Neil at Nanay Patricia ang tulong na handang ibigay ng St. Luke's Medical Center para kay Zairus. Namin dito sa St. Luke's, no, bibigyan namin ng libreng consultation, test, including surgery. Wow! Kasi alam mo, ang St. Luke's naman, malakas ang social responsibility ng St. Luke's. It's one of our important values. At sa tulong ng ilang organisasyon kung saan inilapit namin ang kaso ni Zairus, masisiguro na ang kanyang operasyon. Ang mga unang hakbang na ito, ipinagpapasalamat ng pamilya de la Cruz dahil ibig sabihin nito, mas nalalapit na ang araw kung kailan mas magiging mapayapa na di lamang ang kanilang pagtulog, kundi pati na rin ang kanilang isipan. Yeah!